An open cylindrical vessel 1.3 meters in diameter and 2.1 meters high is two-thirds full of water. If rotated about the vertical axis at constant angular speed of 87 revolutions per minute, determine the amount of water in liters that will be spilled out. Assalamualaikum. Ang problem natin for today ay mula sa book na Licensure Exams for Civil Engineering by Bisabilia. Ang problem na sasagutin natin is mula sa April 2024 at saka November 2017 nitong book. Okay, so itong figure na nandito sa left side, ito yung before rotation. So hindi pa natin pinaikot ang ating cylindrical vessel. So that means ang angular speed nito is 0. So ang initial depth ng ating tubig is 2/3 ng height ng ating cylinder. So ang height ng ating cylinder is 2.1 meters. So 2/3 of 2.1 meters ay 1.4 meter. So ito yung initial depth ng ating tubig. And itong height na ito, so pwede natin yan kunin by subtracting 2.1 minus 1.4. So ito ay 0.7 meter. So tawagin natin itong A. So itong A, ito yung initial height ng air. So walang laman po yung area na ito. So initial height ng air is 0.7. So pwede natin itong magamit in calculating volume spill after rotation. Or pwede rin itong depth, initial depth ng water. Ito yung gagamitin natin sa pag-calculate ng volume spill after rotation. Okay, so dito naman sa pangalawang figure is during rotation. Dito naman is pinaikot yung cylindrical vessel. And during rotation is meron daw water spillage according dito sa problem. Dahil ang tinatanong sa problem is volume spill. So, expected na meron talagang spillage or water spill. And ito naman yung height ng ating paraboloid. Okay, so ang height ng ating paraboloid ay ito. Ito yung formula na gagamitin natin. So, ito yung angular speed. Angular speed na binigay sa atin is 87 revolution per minute. So, hindi pa natin ito pwede directly ilagay sa ating formula dahil ang angular speed na nandito sa formula is in terms of radian per second. So, kailangan pa natin ito i-convert into radian per second. So, ito yung mga conversion natin. Ang ating angular speed is 9.11 rad per second. So another way para ma-convert natin ang revolution per minute into rad per second is i-multiply lang natin ito into pi over 30. Okay, so same result lang yung makukuha natin. So, baka nagtataka kayo saan galing itong pi over 30. So, dito lang yan galing 2 pi over 60. Pag sinimplify natin ito, ang makukuha natin is pi over 30. So, ito yung alternative lang ito. So bahala na po kayo kung ano yung gagamitin ninyo. Ito ba or ito.
So, it's your choice. Okay, let's proceed. Radius. Ang radius natin is kalahati ng diameter ng ating cylindrical vessel. So, ang kalahati ng 1.3 is 0.65. So, ito ang ating radius. G natin dito is acceleration due to gravity na 9.81 meter per second square. Ang height ng ating paraboloid is 1.79 meter. So, during rotation, ang height ng ating paraboloid is 1.79 meter. So, after rotation, pag itong cylindrical vessel natin ay pinatigil natin sa kakaikot, ang ating tubig ay magsisettle dito sa mid-height ng ating paraboloid. So, ito yung mid-height ng paraboloid. Dito sa level na to, dyan mag-settle yung tubig. So, ang kalahati nitong 1.79 is 0.895 meter. So, during rotation, meron itong water spillage. So, this is according sa problem. Dahil sinabi ng problem na merong water spillage during rotation. So, after rotation, yung tubig is dito na magsisettle doon sa kalahati or sa mid-height ng paraboloid. So, ito yung paraboloid natin, ang mid-height niya is nandito. So, dito magsisettle yung tubig after rotation. Okay, so ito naman yung final depth ng ating tubig. So, 2.1 minus 0.895, this is equal to 1.205 meter. So, ito ang final height or final depth ng ating tubig after rotation. So, kung i-compare natin ito sa before rotation, initially, ang ating tubig is 1.4 meter. And then sa after rotation, ito ay 1.205. So, meron talagang nabawas sa ating tubig. So, mula 1.4 naging 1.205 meter. So, ang nawala na tubig, ang height ng tubig na nawala is itong delta H or difference in height nitong 1.4 at saka 1.205. So, ito yung height ng tubig na nawala. So, delta H is equal to 1.4 meter minus 1.205. Ito ay initial minus final. So, this is equal to 0.195 meter. So, ito yung height ng tubig na nawala. So, ito yung volume spill. And ito naman yung height ng tubig na nawala. And ito naman yung cross-sectional area ng ating cylindrical vessel. So, pag titingin tayo sa itaas, circle yung makikita natin. So, area ng circle is pi r square. So, volume spilled is equal to delta H times the cross-sectional area. Okay, ang volume spilled natin is 0.259 cubic meters. Pero hindi pa ito ang ating final answer. Dahil, kung babalikan natin ang problem, sinabi dito na determine the amount of water in liters that will be spilled out. Ibig sabihin, ang final unit natin dapat ay in terms of liters. Kung nakuha natin is in terms of cubic meters. So, convert pa natin ito into liters. Ito yung conversion natin. 1 cubic meter is equal to 1,000 liters. Pag kinonvert natin yan, ito ay magiging 259 or 259 liters. So, ito na ang ating final
answer. Okay, problem solved mga tol, and see you again sa ating next problem. Inshallah. Assalamualaikum.